Good day everyone, we are Group 2 Keyboard Swaggers and we were here to present our game title project, Typhoon City Safeguard. Our project combines typing skills and disaster awareness, where players must type quick to protect a city from the typhoon-related dangers. Today we will present the concept, purpose, and futures of our game. Let's begin. For the group members, Jovelyn Brier, Andres Arcelejo, Princess Medina, and Alzen Nicolas. Game objective. The main objective of Typhoon City Safeguard is to prevent the coastal city from flooding during a powerful typhoon. This is done by typing the words attached to falling storm debris before they reach the ground. Another objective is to maintain the flood meter at a safe level. Each missed debris causes the water level to rise, so accuracy, speed, and are important to keep the city protected. The game also aims to challenge and improve the players' typing skills. As the difficulty increases, debris fall faster and words become more complex, encouraging better focus, speed, and accuracy. In summary, the objective is to survive the storm for as long as possible while protecting the citizens and keeping the city safe from total flooding. Discussion. Hello, Dre. Hello. Bali, yung magiging background natin para sa game is sinend ko na sa'yo sa messenger mo. Bali, da-download mo siya. Ayan. Okay. Nilandot ko na siya. Tapos pumunta ka sa Godot. Godot. I-try mo nga full screen. Mag-create ka ng project. Ayan. Create ka. Ito naman ang baguhin. Bali, ay yung gagamitin natin na background para sa laro. Isang background lang tayo. Di siya mag-change like effects ng ganda natin, no? Hindi pa tayo sure. Siguro kung may isip tayong mas maganda, magpapalit-palit siya. Kung hindi, for the meantime, ayan muna yung background natin. Okay, gets. Try mo pindutin yung sa left side yung 2D zone. Left side to this one. Ay, 16? Yan. Tapos, nakapindot ka na sa node 2, di ba? Pindutin mo yung plus. Ito. Ah. Tapos, punta ka sa node 2D. I-drop mo yun. Yan, i-drop mo. Baba mo. Baba mo lang. Hanapin mo yung... Ay, sa control? Sa control ata. Yan. Sa control. Hindi, baba mo lang dun. Yan, Baba. control. Yan. Tapos, hanapin mo yung... Baba mo pa. Texture rect. Ayan. Double click mo yan. Okay. Create mo. Tapos, pagilid na ako ng yan, pagilid ako niyan. Hindi ko nakikita. Yan. Di ba may nakalagay na empty sa texture? Ito. Ayan, may nakalagay. Ngayon, hanapin mo sa left side. Ayan yung icon. Icon ba yon? Yung pangalan ng sinave mo sa left side? Sa left side. Ito? Ayan. Ayan yung background natin. Hindi yan. Hindi siya. Dapat yung pag-save mo ng background nandun sa folder ng Godot. Di ba siya pwede? Para nakikita. Pwede naman. Ayan. Ano mo siya. Ilagay mo siya sa folder ng Godot. Ayun, ito na, okay na. Ayun, nandiyan pala. Double click ka. I-drag mo siya dun sa may empty. Ay, di ba? Yan. Yeah. Tapos, I-adjust palakihin mo. Adjust mo dun sa may square yan eh. Tapos i-adjust mo siya dyan. Yan lang? O, todo. Sa square na? Yung may red, ayan, sa may red. Ayan. Bali, ayun pa lang muna yung gagawin natin for the 20%. May mga tanong ka ba? Di ba ano to yung typing game yung parang pabilisan pero may mga words na mabagsak naman? Ano? Di ba typing game to yung parang kailangan mabilis ka tapos may babagsak na words na kailangan mo naman? Mga debris. Yung mga debris ay yung mga magiging enemy natin dyan na may words.
So, yun yung una nating asset. Aha. Anong tawag ba doon? Sa bumabagsak. Yung mga sprites. Mga Sprites sprites yun, yung mga kinig. Wait lang, inote ko. Hindi ko makalimutan. Assets. Bali yung sprites natin, yung enemy dyan sa laro natin. Ano yung mga basura? Yung can, mga tires, mga basket, sigarilyo, tissues, ganun, diaper, o kaya mga plastic bottle. Ayun yung mga possible nating maging enemy dyan kasi ayun yung papabara sa drainage. Kaya bumaba. The word that needs to be typed na? Tama. Hmm. The word that needs to be typed. Yan. Tapos, ano pa yung other assets? May NPCs na tayo? Ano? May Magkakaroon NPC. tayo ng NPCs, bala kong lagyan na yung mga tao sa building o kaya sa mga houses dyan sa loob na yan. Parang mga nakatayo dyan, ganyan. O kaya sa bubong. Mapalak na nag-react sila na. Kapag hindi siya nakaka-type, parang nangingi sila ng tulong, may nakalagay na help, ganon. Tapos kapag nakasagot, pag na-type mo yung word, parang mag-aano sila, pa-congrats sila, ganon. Matutuwa sila. Okay, gets. Tapos, edi, asset din ba yung keyboard dito? Interface na yun, no? I'm not sure eh. Kasi diba, ita-type siya. So, kailangan, or wag na tayo maglagay ng keyboard para nakikita ng player yung pinipindot niya. Sige, saksahan na yun. So, diba, sa'yo na-mention mo previously, parang babaha to, diba? Oo, magkakaroon siya ng flood. Kapag once na yung sprites, yung mga enemy na trashes, kapag nag-drop siya sa land, na-reach niya yung certain point ng land, tataas yung water level. Wait, so, flood meter, ganun? Kahit flood lang, ganun. Flood lang, okay. Iba kasi yung flood meter. Okay, gets. When, rises up when... Lagyan sa baba yung flood meter, no? Sige. Rises up. Bali, sa flood, tumataas siya kapag bumabagsak yung mga sprites sa lupa. Kapag hindi siya na-type, ayun, doon matatalo yung player. Kapag When hindi niya na-type sprites yung word. reach the ground? No? Or land. Land. Basta yun. Okay. Yeah. Saan pa ba? Yung flood meter naman, ayun yung, ano lang yan, parang, Indicator. parang ano lang siya, indicator lang siya kung mataas na yung level ng water, ilang trash na lang yung pwedeng malaglag bago ako matalo, ganun. Tapos nakalagay din dyan yung level ng yung level ng yung level ng game mo, kung easy ba, kung hard, or medium lang. Tapos may score din, magkakaroon kasi tayo ng leaderboard para ano mo yun, syempre kapag player ka, gusto mo may rankings, di ba? Yup. Para Pagka kunyari ikaw, player 1 ka, nakita mo, naglaro ka, yung score mo mataas. Gusto mo syempre yung pangalan mo nasa top. So magkakaroon tayo ng leaderboard. So far, yung assets na natin is sprites, yung enemy, bali yung basura na kailangan mo kitin. Tapos dapat matype siya bago bumagsak. Kung hindi, tataas yung blood. Yung NPC, mula sa buildings, parang decorative lang sila. Tapos nagre-react sila based sa action ng player nangyayari din. Tapos, pangatlo yung flood, maangat siya kapag yung sprites bumaba. Type ng player, basically yung word. Tapos parang kasama na din yung flood meter na... Sa ano lang yan, yung flood meter pwedeng sa pinakagilid lang sa left side or baka sa pinakababa. Basta indicator lang siya. Bali, yun lang naman yung mga kailangan natin na pag-usapan ngayon. Okay. Wala ka na further questions or wala naman na. Ikaw ba? Wala naman so far. May lang naman na saka i-finalize pa natin itong mga assets. Okay na rin yan. Ayun yung magiging backbone natin para makapag-progress na tayo, makapag-start na. At least alam na natin yung mga kailangan. Okay. Sige. Thank you. Thank you, Dre. Bye-bye. Quick recap of our discussion. In the video, we finalized the core mechanics and visual for the game. Here's the breakdown of what we covered. The enemies we decided,
Sprite will be various types of litter, specifically trash can, tires, cans, basket, cigarette butts, tissues, diapers, and plastic bottles. NPC interaction. We will have NPCs in the windows of the building. They will start by calling out for help, but once you successfully type or clear the trash, they will switch to cheering you on with support message. The settings, the background will feature to 3-story houses or buildings to give the level some weight and environment. Flood meter. We were keeping our UI minimal. There will be a readable flood meter on the side that tracks how much trash has landed, which essentially acts as the limit for the level. To conclusion, our game combines enhancing mechanics, meaningful visual, and an environmental message that highlights the importance of proper waste management to interactive gameplay and community-driven elements. We aim to create an experience that is both fun and impactful. Thank you for your time, and we will look forward to your feedback.